Magandang umaga mga kapatid. Ayan no, maulan ngayon kasi may bagyo. Ayan nga, basa yung kalsada, yung mga sasakyan, basa, mga motor, basa. Kahapon pa yan eh. Bale, congratulations nga pala sa mga bagong car wash dyan. August 28 ngayon, bale isang buwan na akong nag-aalaga ng crayfish or isang buwan na yung mga crayfish ko dun sa tangke. Lapit tayo. Sa 1 month experience ko sa pag-aalaga ng crayfish, okay naman. Hindi naman sila ganun kaselan. Hindi katulad sa iba siguro. Wala naman ako naging problema sa ngayon, sana nga wala, no? Bale, ayan, marami nagko-comment sa mga videos na ina-upload ko regarding sa mga crayfish nga. Binibigyan nila ako ng tips, tsaka mga opinion nila. Katulad nito, ginawa ko nung nakaraan, 'di ba? Hiniwalay ko yung isang male tsaka isang female, nandito lang sila sa bin or container na to. Ayan, no, 'di ba? Sinusubukan natin silang i-breed kasi. Kaya nandyan lang muna sila. Siguro mga 3 araw na yata to diyan. O, pangatlong araw ngayon yata. Eto, since 1 month na ako nag-aalaga ng crayfish, no? Page introduction lang. Ginawa ko tong SNS Crayfish page para talaga sa journey ng pag-aalaga ng crayfish, kaya nakasulat dyan from day 1 up to present vlog. Sinusubukan kong makapaggawa ng videos para i-upload from, yun nga, day 1 hanggang ngayon na 1 month na ako, 1 month na yung mga crayfish ko. Para na rin, kumbaga, walkthrough sa mga gustong mag-alaga rin ng crayfish. Kumbaga, beginner's guide. Katulad ko kasi beginner nga ako, diba? Kasi alam naman natin sa mga groups ng ganito, crayfish nga, tsaka sa mga pages, maraming nagtatanong pero marami ding eksperyensadong tao na sumasagot. So, ang kinaganda talaga ng may mga ganito, lalo na pag may mga video, nakakapag-comment yung marurunong na tao, lalo na yung mga baguhan din. Kasi tulad ko, lalo na baguhan ako, diba? Marami akong gustong itanong, marami akong gustong malaman. Ganon din naman yung ibang mga beginner na maraming gustong itanong, maraming gustong malaman. So, sure ako sa mga kasali sa mga groups na yan, sa mga makakapanood ng video na ganito, makakapag-share sila ng thoughts nila, ng opinion nila, ng mga ginagawa nila para matuto rin yung mga yung mga beginner na katulad ko, 'di ba? Para in future itong mga video na ginagawa ko ay maging guide din para sa mga gustong mag-alaga o sa mga beginner din na tulad ko ngayon. Siguro makakapulot sila kahit papaano sa mga dinaanan ko, sa mga ginagawa ko tulad ng mga yan, yung mga plant stand, kung ano yung mga nilagay ko dito sa tangke, kung ano yung mga ginagawa ko. Hindi lang naman sa mga bago pati na rin sa may mga experience na talaga. Kasi ang kinaganda nito, yun nga, syempre minsan may mga naiisip akong ideas katulad nitong light stand ko, yung materialis nito, katulad nitong ceramic container ko, kung anong ginamit ko dyan, di ba? Ibig ko lang sabihin doon, kung gusto nilang mag-DIY ng mga naiisip nilang gawin, katulad ng mga ganyan, at meron na rin silang mga materialis pala sa bahay nila, hindi na sila bibili, di ba? At least may nakitaan silang idea na pwede nilang gawin para bawas expenses na rin, bawas gastos. Ganun lang. Sharing of ideas, yung mga marurunong na talaga dyan, syempre marami kaming tinatanong bilang beginner o yung mga future nga na gustong mag-alaga, magiging beginner din sila. Makikita nila sa comment section ng mga video ko na ito rin pala yung dinadaanan nila, panoorin nila, tapos makita nila yung mga ginagawa ko, tapos makakapagbasa sila sa comment section, ganito pala yung yung dapat kong gawin, diba? At least, yung mga nakakapag-comment dyan sa mga video na ginagawa ko, nakakatulong din sila katulad sa ibang mga beginner. Hindi lang sa akin, pati sa ibang beginner or sa mga nakaka-experience ng ganong pagkakataon. Tulad na lang nito. Yan, silang dalawa. Di ba nga, syempre, gusto ko naman talaga makapag-breed ng crayfish. Gusto ko silang maparami. In future, maging business din. Nabasa ko na rin naman to sa ibang mga comment sections, sa mga pages, sa mga groups na ginagawa nila to. Pero hindi ko pa ginawa nung una. Kasi nga, syempre, hinahayaan ko lang muna sila dito sa tangke ko. Kaya lang, may dalawang nag-message sa akin. Actually, isang comment, isang message na itry ko rin daw. Ang nakakatuwa doon kasi concerned sila Concerned sila na matuto ako para in future makapag-breed din ako kasi sa kanila naging effective to 'di ba? Pinagsama lang nila yung dalawa, lalaki at babae, mga ilang linggo. Yung iba nga oras lang daw nakakapag-breed na sila, nakakapag-mate na sila, 'di ba? Why not? Di subukan natin, 'di ba? Wala namang masama kung susubok tayo ng susubok ng iba't ibang bagay. Basta syempre dapat nandun lang siguro yung yung care natin, yung safetyness bago natin i-perform yung mga tinuturo nila sa atin, no? Katulad nito, hindi naman ako naghahawak ng crayfish. Kaya ang ginawa kong method, yung sa PVC hides pa rin. Binitbit ko yung PVC, sinalin ko rito dahan-dahan. Hindi ko na inacclimate kasi yung tubig na nandito, yun din yung tubig na nandyan sa tank sa taas
Nabuhay naman sila. Kahapon nga, winater change ko na to eh. Nilinisan ko na. Yun yung kahalaga ng sharing of ideas, diba? So, lalo na dyan sa mga comment sections nga, diba? Syempre, pag may video ganyan, katulad nitong video na ganito at mapapanood ng mga marurunong na o kahit yung mga nag-uumpisa pa lang, malaya silang makakapag-comment, diba? Syempre, hindi naman natin maiiwasan minsan na talagang may mga taong makukulit mag-comment, diba? Talagang ganun, may mga taong funny talaga mahilig tumawa. Parang ako, mahilig ako magtatatawa, diba? Mag-iisip ako ng kalokohan, tas matatawa ako, ganun. Ganun din naman yung iba. Masiyahin lang kumbaga. Sure ako, sa mga sinasabi ng mga yan, may punto talaga yan, may punto. Sa mga ganitong pages din, tsaka sa mga ganitong groups, talagang maraming ideas na ibibigay sa yung iba't ibang mga tao na yan Yun nga lang, syempre, titignan natin talaga dyan kung effective sa atin yung ideas ng iba. Kasi hindi porket pare-parehas tayong crayfish ang inaalagaan, pare-parehas tayong karamihan nasa Pilipinas, syempre magkakaiba pa rin tayo ng sitwasyon, diba? Katulad ko, tubig namin dito may nilad. Yung iba naman galing sa poso, diba? Yun lang, may mga pagkakaiba-iba pa rin tayo na dapat maging careful sa pag-perform ng mga binibigay na opinion ng mga iba't ibang mga tao. Kasi kahit nasa Pilipinas tayo karamihan ako nandito ako sa sa Novaliches, Quezon City. Medyo polluted ang dito, ang environment kasi napakaraming sasakyan dito, napakaraming tao. Meron din naman mga nag-aalaga dyan sa probinsya. Ibig ko lang sabihin, lalo na kung nasa probinsya ka, sigurado ako mas maganda ang klima dyan. Mas maganda hangin, mas maganda tubig, diba? Pwedeng effective sa kanila yung way nila, kung ano yung sinasuggest nila, na pwedeng hindi rin maging effective pag ginawa mo na. Pwede rin naman effective para sa akin yung mga ginagawa ko, pwede rin hindi maging effective para sa inyo. So, trial and error yan. Walang sisihan dyan at the end, syempre. Kasi kung naging effective sa kanila at hindi magiging effective sa'yo, wala tayong magagawa ron. Kasi magkaiba kayo diba? Magkaiba kayong lugar. Kahit sabihin natin na magkatabi lang kayo ng lugar o magkapit bahay kayo, magkaiba pa rin kayo ng bahay. Pwedeng ako, talagang tinututukan ko yung pag-aalaga sa ganito. Sa kabilang bahay, kung saan ka nakatira, hindi mo naman pala matutukan. Pwedeng dito sa bahay namin, iilan lang kami na sinabihan ko na kung ano yung dapat gawin at wag gagawin. Malapit dito sa area ng mga alaga ko. Pwede naman sa bahay nyo, maraming batang makukulit, hindi mo napapansin, may nahuhulog na pala silang kung ano-ano dito sa aquarium mo o sa pond mo na hindi mo nakita at na-disgrasya yung alaga mo. Wag naman sana, diba? Yun nga, medyo maging maingat lang tayo sa pagsubok-subok ng mga bagay-bagay. Talagang mag-research tayo. Ang kinaganda naman kasi ngayon, bukod sa mga groups na ganito at mga pages, ang bilis mo na makakapag-research, diba? Yun pa yung isa kong gustong sabihin, no? Marami tayong mababasa sa Google, totoo naman yun, based on their experience na proven na nila na working para sa kanila, na pwede rin nating i-perform sa sarili natin. Ang problema ron, wag muna tayo umasa siguro na magiging effective din sa atin yung mga yung mga ginagawa nila. Sana maging effective, 'di ba? Pero kung hindi man magiging effective, wala, ganun talaga Magkakaiba nga tayo ng lugar, 'di ba? Tsaka magkakaiba rin tayo ng pag-aalaga, magkakaiba tayong tao, magkakaiba tayong mag-isip. Ito yung sinasabi ko na tagilid sila matulog Alam mo patay na, 'di ba? Pero tulog lang 'yan. Yan, 3 araw na nga sila diyan. Diyan lang sila. Ewan ko kung kumakain, palagay ko naman kumakain. Hindi ko nilagyan ng hides kasi yan din naman yung yung nirekomenda sa akin nung isa. Ewan ko lang kung tama, pero susubukan natin kasi naging effective sa kanya, di ba? Tulad nga din yan, pinaka-common na ina-advise ng karamihan, lagyan ng dahon ng talisay. Iniisip ko nga kung maraming ganyan sa sa Australia kasi syempre Australian Red Claw to Native naman daw siya sa Australia yung yung Indian almond or talisay tree. Yan ni-research ko kanina. Nilagyan ko yan kasi nakapulot ako, pero kahit hindi ko naman lagyan yan, okay lang kasi meron naman ako mga hides dito. Ang ganda lang din tignan kasi. Tsaka parang lilim, kumbaga lilim. Ayun nga libre tayong mag-comment kahit anong gusto nyong i-comment sa mga videos na ina-upload ko. Maglagay lang kayo. Kung gusto nyong tumulong sa mga nagtatanong dyan, tumulong kayo. Kung gusto nyong magbigay ng opinion, ng sarili nyong opinion, sarili nyong experience, magbigay kayo. Kung gusto nyong mag-comment ng kalokohan, bahala na kayo dyan. Mababasa rin naman ng lahat yan, lahat ng makakita ng comment nyo. Ang kinaganda lang syempre minsan sa mga kalokohan na comment na ganyan matatawa tayo, syempre anti-stress din yun. Binabasa ko naman lahat yan, tsaka wala akong binubura dyan. Minsan di lang ako nakakapag-reply agad sa mga nagpo-post kasi may mga ginagawa rin naman ako dito sa amin syempre. Feel free lang sa mga gustong magbigay ng comment or opinion nila based sa kanilang experience. Mas maganda yon para pag nabasa naming mga baguhan pa lang or yung mga future na makakapanood ng video, makakapagbasa ng comments nyo, makakatulong sa kanila, diba? So ayun nga meron din nga pala akong project ngayon. Gumagawa ako ng 3x3, 2 peraso na trapal pan. Ipupwesto ko dun sa taas. Hinihintay ko lang i-deliver nila Lazada yung order ko kasi in-order ko yun kahapon Pupuntahan ko nga sana kahapon dun sa sa seller. Kasi yung seller sa Lazada, nung ni-research ko sa Facebook, malapit lang. Ang pwede kong motorin, siguro mga 30 minutes lang. Kaya lang nag-uulan naman kasi may bagyo nga. So
So, sabi ko kay seller, sige, ipadala na lang niya sa sa Lazada ko na lang o-orderin. Kasi dapat doon ko babayaran sa shop niya, kaya lang sa Lazada ko na lang in-order para hindi na rin ako bumiyahe. Ayoko naman magsasakyan doon kasi napaka-traffic doon, mahirap bumiyahe. Kung yung uubusin kong 30 minutes sa pagmumotor, sigurado ako mga 1.5 oras kasi sobrang traffic doon. Ang daming palengke kong dadaanan. Ayun nga, mag-update na lang ako sa mga gagawin ko pa, sa mga pinaplano ko pa, sa mga bubuuin ko. Marami akong plano ngayon sa totoo lang eh. Hindi lang yung trapand, nagtitingin-tingin din ako ng mga metal rack na pwede kong gawing trapand ulit, Lazada or Marketplace. Eh yun nga yung gusto ko, no, kung may mga maiisip akong idea na magagawa ko rin naman na mas makakatipid tayo, di mas maganda, di ba? Kung maging effective sa akin yung mga idea na ginagawa ko or mga gagawin ko or mga nagawa ko na, pwede rin naman maging effective sa inyo kung gusto nyong subukan, di ba? Yun lang. Sige, next time na lang ulit.